Narinig mo na ba ang Pi Network? Isa po ito sa mga pinaka-hype na cryptocurrency projects ngayon. At ngayon ay naganap na po ang isang napakahalagang milestone nito sa kanyang kasaysayan. Sapagkat ngayong February 20, 2025 ay opisyal na pong na-launch ang Open Mainnet ng Pi Network. Pero ano nga ba talaga ang Pi Network? Sino po ang mga utak sa likod ng project na ito at paano po ito maaring magbago ng laro dito sa mundo ng cryptocurrency? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang Pi Network at paano po ito nagsimula. Ang Pi Network ay isa po itong blockchain-based cryptocurrency na may layuning gawing mas accessible ang crypto mining sa lahat ng mga tao gamit lamang ang kanilang mobile phones. Ito ay itinayo ni na Dr. Nicholas Kokkalis at saka Dr. Ching Jiao Fan, mga PhD mula sa Stanford University. Ayan, meron po silang larawan dito. Ayan, yung nandito sa ating bandang kaliwa, ayan po si Dr. Nicholas Kokkalis. At yung nandito dito naman po sa ating bandang kanan ay si Dr. Ching Jiao Fan. Ayan, mga PhD mula sa Stanford University. Ito po ay tinatag nitong nakalipas na March 14, 2019. Isang makasaysayang petsa dahil ito ang tinatawag na Pi Day. Yan, isang reference po sa mathematical constant na pi. Mula noon ay lumago na ito bilang isang global community-driven network na may higit sa 35 core team members at milyong-milyong active users sa buong mundo. Ngayon ay paano nga ba nag-evolve ang Pi Network mula sa simula hanggang ngayon? Ayan, ang development ng Pi Network ay dumaan po sa apat na mga pangunahing phases. Yan, una ay ang beta phase. Yan po ay noong mga taong 2019. Dito po unang ipinakilala ang konsepto ng mobile mining kung saan maaring makapagmina ng Picoin ang mga users gamit lamang ang kanilang smartphones. Ang layunin ay bumuo ng isang malakas at engaged na community. Yan, sunod ay ang testnet phase nitong taong 2020. Sa phase na ito ay sinubukan ng mga blockchain developers ang system performance ng network. Tiniyak ang scalability at saka security nito bago buksan sa mas maraming tao. Sunod ay ang enclosed mainnet. Yan po ay nitong taong nag-umpisa po noong taong 2021 hanggang sa kasalukuyan. Kaya nagsimula po ang Pi Network sa isang closed system kung saan ay limitado ang mga transaction at nakatutok sa KYC or Know Your Customer verification upang matiyak na ang mga tunay at lehitimong users lang ang makakagamit ng network. Dito rin mas pinagtibay ang seguridad ng system bago ang full decentralization. Ayan, at ang panghuli ay ang Open Mainnet kung saan ay naganap po kanina lamang ngayong February 20, 2025. Ito na ang pinakahihintay ng maraming Pi users sapagkat sa phase na ito ay magiging isang fully decentralized blockchain na ang Pi Network. Nangangahulugan na maaari na pong maganap ang external transactions at may posibilidad ng malista ang Picoin sa mga malalaking exchanges tulad po ni Binance. Yan, Binance at saka Coinbase. At nalista na po ito sa ibang mga major exchanges. Ngayon ay sino po ang mga utak sa likod ng Pi Network? Ayan, dito po yung mga founders. Ang Pi Network ay pinangunahan po ng dalawang eksperto mula sa Stanford University. At ang una po rito ay si Dr. Nicholas Kokkalis. Siya po ang head of technology ng Pi Network. Isa siyang eksperto sa distributed systems at human-computer interaction. Nitong taong 2018 ay nagturo siya ng kauna-unahang Decentralized Applications course sa Stanford University. Layunin po niyang gawing mas madaling gamitin ang cryptocurrency upang mas marami pong tao ang makinabang dito. Yan, Maliban po kay Dr. Nicholas Kokkalis ay si Dr. Ching Jiao Fan.
Siya naman ang head of product ng Pi Network. Mayroon siyang PhD sa Anthropological Sciences at ang kanyang focus ay sa social computing. Isang paraan upang mapabuti ang kakayahan ng tao gamit ang technology. Naniniwala po siya na ang isang inclusive digital ecosystem ay makakatulong sa maraming tao upang makijoin or makilahok at makinabang sa bagong ekonomiyang dala ng blockchain at saka Web 3. Ayan. Ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan. Para sa atin, bilang mga Pinoy na bahagi po ng Pi Network community, ayan, ay napakalaking bagay po ang open mainnet. At bakit? Ayan. Una ay kapag nalista po ito sa mga major exchanges tulad po ni Binance at Coinbase at iba pa, ay maaari nang ipalit ang Picoin sa iba't ibang cryptocurrencies o fiat money tulad po ng Philippine Peso. Pangalawa ay dahil po sa decentralization ay maaaring magamit po ang Picoins sa iba't ibang Web3 applications o maging sa mga negosyo na tatanggap nito bilang pambayad. Pangatlo ay sa pagpasok po ng Pi Network sa Open Mainnet, mas dadami po ang demand para sa developers, entrepreneurs at investors na gustong gamitin ang ecosystem nito para sa iba't ibang digital innovations. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang Pi Network ay may potensyal na baguhin ang paraan ng paggamit ng cryptocurrency sa pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan po ng mobile mining at isang community-driven approach, binubuksan ito ang oportunidad para sa mas maraming tao, hindi lang sa mga may malalakas na mining rigs o malalaking kapital. Ngunit mahalaga rin na tandaan na hindi pa ito sigurado at marami pang haharaping hamon bago po ito tuluyang maging isang ganap na matagumpay na blockchain network. Kailangan pa rin nating bantayan ang development nito, lalo na kung paano ito tatanggapin ng crypto community at ng regulators sa iba't ibang bansa, kabilang na po ang Pilipinas. At sa kabuuan, ang Pi Network po ay isang ambitious na project na may pangakong gawing mas inclusive ang cryptocurrency. Habang papalapit po ang Open Mainnet, yan, tapos na po pala ang Open Mainnet at naganap na po kanina. At yan po ay dahil dyan ay mas magiging malinaw po kung ito nga ba ang susunod na malaking bagay dito sa mundo ng cryptocurrency or kung isa lamang nga ba itong panibagong hype. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.